Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Heto mga kabunyog, mga kababayan. Diretso tayo sa punto, punto diretso ni Attorney Enzo Recto. Ito yung punto natin dito sa sinabi ni Ronald Cardema. Kasi na-issue nga yung nominee ng Duterte Youth Party List gumamit ng hindi niya tunay na apelyido. Kasi itong nominee ng Duterte Youth Party List, yung Drexy May Cardema ba yun? Drexy May Cardema. Hindi naman Cardema ang apelyido niya, Suarez Suarez yata yun. Kasi hindi naman siya yung asawa ni Ronald Cardema. Ang asawa ni Ronald Cardema, kapatid niya. So dapat yung asawa ni Ronald Cardema lamang ang pwedeng gumamit ng apelyidong Cardema. Maliban kung pareho sila asawa ni Ronald Cardema. Kaya hindi naman siya kapatid ni Ronald Si Ronald Cardema yung matanda. Matanda na gusto pa ring i-claim na youth daw siya, Duterte Youth. Ang asawa nun, kapatid itong first nominee. Ang asawa ni Ronald Cardema, kapatid ito. Kaya yung asawa ni Ronald Cardema, yun yung dapat Cardema. Ito hindi. Pero nung nag-file siya ng nomination, kasi siya ang first nominee, siya ang sinubmit na nominee sa COMELEC, ang pang-apelyido niyang ginamit Cardema. So misrepresentation 'yon. Material misrepresentation 'yon. Ibig sabihin nagsisinungaling ka. Hindi ka naman Cardema, sasabihin mo Cardema ka. O ngayon dahil sukol na sila, ang palusot nila Cardema, kasi kailangan daw ng name recall. Parang ang inaasta ni Ronald Cardema, ang kilalang apelyido Cardema. Kaya yun yung ginamit nila. Cardema. Para daw, yun normal namang ginagawa ng mga politiko. Gumagamit ng apelyido na sikat sila para manalo sa eleksyon. Kasi yan yung mas may name recall. Mas kilala na doon sa apelyido na yon. So yun ang palusot ni Ronald Cardema. Yan ang palusot nila na kaya gumamit ng Cardema para manalo. Name recall daw. Yun daw kasi ang kilala. Pero hindi uubra yung rason na yan. Unang-una, pag-submit mo ng mga requirements sa COMELEC, required ka mag-submit ng 10 nominees. Tapos irarank mo yung first nominee, second nominee. Bawat isa doon, mayroong Certificate of Nomination and Acceptance. CONA ang tawag doon. Certificate of Nomination and Acceptance. At doon nakalagay yung real name. Ang hinihingi, real name. Family name or surname, middle name, at saka yung first name. I-declare mo yon. Pero sa totoo lang, mayroon din tanong doon, anong gusto mong pangalan na mag-appear o anong klase ang gusto mong mag-appear sa balota? Anong gusto mong pangalan na mag-appear sa balota? Nakalagay din doon. Kung kandidato ka at gusto mong ang mag-appear na pangalan ay kahit hindi yan yung tunay mong pangalan, pwede yon. Doon ka mag-fill up nun sa part na yon. Anong pangalan ang gusto mong mag-appear? Pero hindi rin uubra yung rason na yan nila Cardema kasi hindi naman kandidato yung nominee. Sa party list, ang kandidato yung party list, hindi yung tao. Kaya nga ako, nagpapaliwanag ako. Sabi ko,
Wag niyong hanapin yung insurrecto kasi hindi insurrecto ang kandidato diyan sa party list. Ang kandidato ay Bunyog. Kaya immaterial naman yung Cardema. Bakit niya gagamitin yung Cardema? Hindi naman makikita sa baluta yung Cardema. Wala namang Cardemang makikita sa baluta kasi nominee. Ang binubutuhan sa party list hindi nominee, yung party list mismo. Kaya palusot lang yung sinasabi na yun nila Cardema. Hindi naman magmamatter kung gabat niya gagamitin yung apelyidong Cardema bilang first nominee. Hindi naman yun ang mag-a-appear sa balota. Pangalawa, ang binubutuhan sa party list ay party list. Kahit ka pa first nominee, hindi mag-a-appear ang pangalan mo doon. Yan yung yan yung diyan. Kaya palusot na naman ito. Pero hindi uubra yung palusot na yan. Talagang posibleng yan na yung maging dahilan o isa sa magiging dahilan ng pag-disqualify na dyan sa Duterte Youth na yan. Abangan natin, mga kabunyog, ang susunod na kabanata. Name recall. Yan ngayon ang depensa ng Duterte Youth Party List. Kahapon kasi, sinabi ng COMELEC na nakatakda na silang magpadala ng isang show cause order kay Duterte Youth First Nominee and Incumbent Representative Drixie May Cardema. Nakarating kasi sa poll body ang ilang mga ulat na nagsasabing nagsinungaling ang Duterte Youth sa ilang impormasyon na inilagay nila sa kanilang Certificate of Nomination. Sa opisyal na dokumentong isinumite ng grupo, Cardema ang official surname ni Drixie. Pero sa pinakahuli nilang pahayag, inamin ng grupo na hindi Cardema ang kanyang apelido. Si Representative Drixie ay kapatid ni Docil Suarez Cardema na siyang asawa ni Chairman Ronald Cardema. Ibig sabihin, hindi sila blood-related at sibling-in-laws lang ang kanilang relasyon. Ayon sa Duterte Youth, normal lang naman daw ito pagdating sa politika. Ginamit na halimbawa ni Chairman Cardema ang ilang kongresista, tulad na lamang ni Brian Revilla ng Agimat Party List na Bautista ang tunay na apelido. Pero ani COMELEC Chairman George Garcia, magkaibang kaso ito. Kung kasi sa kaso ni Senator Bong Revilla, nag-file siya ng formal na petition to change name sa Regional Trial Court. Dahil napayagan siya, technically yung kanyang certificate of birth o birth certificate ay mababago base sa order ng korte. And therefore, kung yun na nangyari sa kanya, yun naman mga anak niya halimbawa, maaari sumunod o hindi, kasi depende naman yon doon sa kanilang birth certificate. Ang pinagbabasihan lagi din natin ang first name, family name. Paalala niya rin sa grupo, lahat ng dokumentong ipinapasa sa poll body, under oath at dapat totoo ang mga inilalagay na impormasyon. Sa ating po kasing batas, pwede ka magkaroon ng stage name, artista ka o kaya kilalang personalidad, yun talaga. Pero syempre, sa mga opisyal na dokumento, kahit pa nga ikaw ay mag-a-apply ng passport o kahit na ikaw ay papasok sa media, kinakailangan mabibigay mo pag nag-fill up ka ng form yung tunay na pangalan mo dahil yun yung pagkakakilanlan mo at yun yung mismo nakalagay sa birth certificate mo. Sinabi naman ni election lawyer Emil Marañon III, ang paggamit ng peking pangalan sa isang COMELEC document ay maaaring pumasok sa declaration of untruthful statements at violation of laws, rules or regulations relating to elections. Kung mapatutunayan ang mga alegasyong ito, posible raw ito maging basihan para tuluyan ng ikansela ang registration ng grupo. Bukod sa bagong reklamong kinahaharap ng Duterte Youth, kasalukuyan pa rin nakabinbin ang kanilang proklamasyon dahil sa isang 2019 disqualification case. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.